Alright, this is the part 2, no? So, continuation ng part 1. So, ito yung, again, ito na yung display ng A42. Pakita ko ulit yung 2N3904. Yan. Okay. So, we will now, and ito pala yung ito yung display ng, sa digital oscilloscope natin, ito yung display ng, ito yung sa collector, ito yung sa base na signal, no? Na ini-inject. Ito yung usually sa base, no? This is the usually sa output sa collector ng transistor being tested. Ito is either triangular or sawtooth signal. It's moving because yung tawag dito, ang trigger, no? Wala siya nakatapat sa trigger. So, dalawa kasi ang display natin. So, pero kung pwede naman natin yan i-stop, no? I-stop natin para makita natin yan. Stop natin, kita nyo. Then, kung palaki, isa lang muna. Dito, focus tayo sa base muna. Off natin yung channel 1, yung sa collector. Off natin. Okay, ito, focus tayo sa base. Yan. So, yung trigger kasi natin, ibaba natin siya. Yan. Then, subukan natin i-measure kung ilang frequency ba yung signal sa base, no? Injected sa base ng transistor natin. Measure natin. So, nakita nyo, it's fluctuating. Stop natin. Ilang frequency ang makuha niya. Ayan, yung na-catch niya is, mabasa niyo ba? Yan. Ang frequency niya is 80.26 Hz. Then, ang peak-to-peak voltage niya is 1 volt. Peak-to-peak voltage niya is 1 volt. Yung RMS niya is 698.05 millivolts, no? Frequency niya is 80.26 Hz. Ang duty cycle niya is 11.43%. Meaning yung duty cycle kung ano siya kahaba yung wave niya doon sa taas, no? Sa positive side bago siya magbaba. So, that is varying, no? Okay? So, and also kung i-zoom in natin yan para makita natin ano ba yung itsura niyan pag sinum in natin. Yan, zoom in natin ito. Ito yung second perturbation natin. Ibig sabihin pahabaan natin yung time perturbation ng signal. Yan, nakita nyo. Yan. Zoom out natin. Yan. Yan yung itsura ng signal. So, it's a repeated signal. Kung nakita nyo, kung i-run natin yan, it's a repeated, yan yung pumapasok sa base ng transistor. So, hindi natin, kung ulit natin, stop natin, then i-zoom in natin.
Then, tingnan natin yung nag-drop siya. Nag-drop siya dito. Yan, yan. Ito. I-zoom in pa natin. I-center natin. Yan, yan siya. Yan yung pag-drop niya, no? Ito. So, this is a repeated signal. Ganito siya. Mag-drop siya. Then, quick drop. Then, up ulit. Then, parang tingnan natin ito kung anong itsura niyan in a close view. Zoom in natin. Yan. Yan siya. Ito siya. No? Then ito at saka ito. So repeated lang, no? Balik-balik lang yan. Okay? Yan. So it's a repeated signal. See? Nakita nyo? Ayan. Ito. Then galing dito, yan. Tapos, drop siya. Balik na, drop. So, I don't know what kind of signal is that. So, yan na, masabi ko lang, kahit makita natin yung signal, pero hindi naman natin alam paano i-interpret yung signal. So, bakit ganyan? Yung pumapasok sa base ng transistor para magkaroon siya ng output na ganito, no? Para ma-check niya yung HFA, no? Ng isang transistor. Bakit ganyan yung? But based on my research na daw yung actually pero it's a steep signal, no? We have here kung on natin yung yung signal generator natin. Ipapakita ko lang sa inyo halos overview lang muna, no? Okay? Overview lang muna. I-on ko tong signal gen natin kasi produce naman tayo ng step or ramp, no? Ramp signal dito sa wave. Yan, ito. Nakita niyo? Ito. So we have sine wave, we have the square, we have the pulse width, PWM, pulse width modulation. Ito ang sawtooth or triangular wave. Okay, tingnan natin. Yan. So that's a sawtooth wave, no? Or ramp. See? Ramp. Okay, so yun yung nakita natin kanina sa collector, no? Kung i-off natin tong channel 2. Okay? On natin yung channel 1. I-run natin. Yan. Okay, yan. I-center natin. Then, i-stop natin. Then, investigate natin yung signal. I-zoom in natin. Yan, no? So, nakita nyo doon sa
Signal dyan natin. Yan. This is the ramp, no? Or CMOS triangular wave. Or sawtooth wave as well, no? Halos magkapareho sila ng itsura, no? Or pagkapareho yung wave nila. Now, tingnan natin kung ilang ang frequency nito. Yan, i-run muna natin para makita nyo yung tama. Mababa din yung frequency niya. Stop. Nasa 642.67 Hz, no? Ang peak to peak niya is, nakita nyo na amplify na siya dito, no? Ang peak to peak niya is 9 volts na. 9.4 volts. RMS niya is 5.23 volts. Whereas doon kanina sa base signal is yung RMS niya is nasa millivolt lang, no? 800 something millivolts. Okay, so dito is ang RMS niya is 6 or 5.23 volts. So ibig sabihin mataas na siya dito, no? Amplified siya. Okay? Then but the frequency is a little bit higher. 642.67 Hertz. Duty cycle niya is 51.6%, no? Okay. So yan. Yan yung signal sa collector ng transistor being tested. Ito yung output, no? Now, paano natin i-compute yan, no? Etong 2N3904. Yan, 2N3904. Since dito, based sa chart natin, etong mga curves, yung mga steps na sinasabi, steps or curve, no? Is preset na yan, step 1 hanggang step number 8. So, step 1 is 0 microampere up to step 8, 168 microampere maximum, no? So, kung ilang step yan, or steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps, no? Bilangin natin, ang setting natin sa volts per division is 5 millivolts, no? Yan, 5 millivolts. Since naka times 1 lang yung itong probe natin, itong by the way pala guys, no? Sige lang, next time na lang, no? Halo-halo na kasi. Wag na lang muna natin i-discuss. Pero may i-discuss tayo bakit times 1 dito kasi may times 10 probe, no? So yan, 5 millivolts per division yung setting natin. Okay? So, ilang division yan? Say, 1, 2, 3, 4, 5 here. So, mga 4.8, no? 4.8 division. So, times 5, 4.8. Ayan natin, no? 4.8 times 5 equals wrong, sorry. 4.8 times 5. So 24.
millivolts, no? 24 millivolts is equivalent to 24 milliampere. Yan. Because 1 millivolt is 1 milliampere. So, 24 millivolts. See? Bilangin natin uli, baka nagkamali tayo sa... This is 1, 2, 3, 4. 4 times 5 is 20, right? 20, then this point. No, 0.8 pala. No, not 0.4. So 1, 2, 3, 4, 4.8. Not, yeah, tama. 4.8 yung computation natin. Times 5 is 24. No, 24. So, that is also equivalent to 24 milliampere. Since given na yung IB natin dito sa chart, no? So, hanggang 8 steps tayo is 168, no? Bilangin natin ilang steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 steps. But ang 1 is 0 microampere yan. So, nasa 8 pa rin, hanggang sa 8 steps pa rin tayo. So, 168 microampere. So, 168 microampere, 24 milliampere yung, ito na yung collector current, no? Okay? Ito na yung collector current, yung ilang steps siya. Okay? So, kung i-compute natin yung, yung HFA niya is 24 milliampere divided by 168 microampere, and that is equivalent to, they must have same units. So, because 24 is milliampere, so, yung IB natin is 168 microampere, that is equivalent to 0.168 milliampere. So, 24 milliampere divided by 0.168 milliampere. So, ang HFA niya is 142.85 or say 143, no? Ang HFA niya. Now, tingnan natin sa hindi yan dito lang, base lang yan dito sa computation natin kasi may minimum and maximum yung HFA based doon sa data sheet ng isang transistor, no? So, tingnan natin yung 1304. Okay, tingnan natin sa internet. Ano ba yan? 2N 3904. Data sheet. Okay, 3904. Tingnan natin dito. Ito. Yan. So, ang HFA niya, tatlo yung HFA niya. HFA 1, 2, 3, 4. Pero yung mayroong minimum. So, depende kasi sa yan no? Sa IC current. Let's say, ilan yung IC current natin is 142. So, ang IB
So actually, ilan ba yung result natin? 142. So pasok naman siya actually dito sa minimum and maximum, no? 100 is a minimum. Klaro ba? Yan sa yan. It's if a number 3. Minimum sa IC niya is 10 milliampere. Ang BCE niya is 1 volt. Hindi niya nilagay dito yung IB. But the minimum is 100 and the maximum is 300. So yung computation natin based lang dito sa dito sa given chart, no, ng itong signal curve tracer natin, transistor curve tracer natin, based diyan sa reading natin sa oscilloscope, is yung computation natin is 142 or 143. So which is pasok naman siya sa between 100 and 300, no? Parang nasa typical nga siya, no? Nasa typical. No, hindi nilagay dito yung typical value, pero parang yung 142 is nasa gitna ng 100 and 300, minimum and maximum. Okay? So how about etong isa? Etong A42, no? Switch natin. Okay, balik tayo sa A42. Pasensya na kayo sa holder ng video ko kasi manual talaga. Off natin muna. Then lipat tayo sa A42. In PN pa rin yan. On natin. Ayan na yung display niya. Hindi tayo nagbago ng setting. So, kung bilangin natin, ilang division, okay, 1, 1, 2, 3, sa mga 3.3. Okay? So 3.3, ilang steps pa rin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareho pa rin, no? So 3.3 times 5. Kasi ang setting natin is 5 millivolts. 3.3 times 5 is 16.5 millivolts. That is 16.5 milliampere. Okay? Then, i-divide natin sa divided by 16.5 milliampere divided by 168 microampere is divided by 0.168. So, that's 98. Yung nakuha natin na with that reading sa oscilloscope natin, no? And based dito sa chart. Okay? So, 98 yung compute natin. 98. Tingnan natin yung datasheet niya, no? Ito yung datasheet niya. Tingnan natin. A42. A42. Transistor. So, yung PS A42 pala yan.
Ito. So, ang HFE niya is mayroon din siyang HFE 1, 2, 3. Pero yung maximum niya is 250. 250. Yan. Sa HFE 2. Minimum is 80. Maximum is 250. Okay, for transistor A42 in PN. Tingnan natin yung result natin kanina. How much? That's 98. So, 98 is, siyempre, pasok pa rin sa 80, between 80 and 250 na range ng HFA ng A42. Okay, ang computation natin is 98. So, yun guys, no? At varying yung, walang fixed na HFA kasi depende nga yan sa base current na ini-inject natin sa base. Paano i-amplify ng transistor yon, no? So, again, halimbawa dito, again, sa display, halimbawa kung yung gusto mo, lang, 2 steps lang. Like for example, dito, hanggang dito ka lang, see, 1, 2, so 1 division lang. So 1 division is 5. So 5 millivolts, so 5 milliampere. So kung yan lang, 2 steps lang, 5 milliampere, 5 divide 0.168. No, not 168. So, sa step 2 dito, is ano yan? So, sa 3 is 48 microampere. So, 5 divide 48 microampere, that is 0.123 0.0048, no? Milliampere. So divide 0.0048 milliampere. Ano na? 48? 48, sorry. So 0.048. 0.048 milliampere ang 48 microampere. 1, 2, 3, yeah. 0.048 milliampere. So equals, so 104. So 104 no? Pag 2 steps lang ang kinuha mo, 104 ang ano niya, ang tawag dito, ang HFA niya. So it's a varying, no? Depende yan. Pag ininjikan mo siya ng not point, 48 microampere sa base, i-amplify niya yun ng 104 times, no? Okay? So, yan lang muna guys, no? Kasi may trabaho pa tayo guys. So, this part 2. Hindi pa natin napakita yung ibang transistor natin, no? Yung iba pang transistor natin, marami pa tayong transistor dyan na random na i-check natin. Yun pa yung malaki dito. Yan, ito. So, sa part 3, ha? Part 3. So, this is only part 2. Alright, yun lang muna guys.
Wait for the part 3. Continuation.